Ang pamahalaan ng Pransiya ay kasalukuyang binabalot ng isang hindi pa nararanasang pagkabigla. Ang simula nito ay ang biglaang paglisan patungong Pilipinas ng 790 na individual mula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Sila ay tinulak ng isang usap-usapan na nagpapabagsak sa pundasyon ng pagmamalaki ng Pransiya. Ang Pilipinas ay 17 taon nang mas abante kaysa sa atin. Imposible, hindi maaari. Ang Pransiya, ang bansa ng sining at kasaysayan, ay hindi maaaring mahuli ng isang bansa sa Asya. Ngunit ang mga salitang binitawan ni G. Lemode, isang opisyal ng Ministry ng Kultura na nakabalik mula sa misyon, ay isang deklarasyon ng pagkatalo na nagpayanig sa buong Pransiya. Huli na tayo ng 20 taon, nabuhay tayo sa nakaraan. Ang kinabukasan ay nasa Pilipinas. Ano ang nakita ng mga piling-piling Pranses na may 300 taong tradisyon nang dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport, isang nakapanlulumong agwat na nagpaguho sa kanilang matayog na pagmamalaki sa harap ng pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas? Narito ang record ng nakakagulat na 7 araw na iyon kung saan ang kanilang pagmamataas ay nagkawasak-wasak. Ang pamahalaan ng Pransiya ay kasalukuyang binabalot ng pagkabigla. Ito ay dahil 790 na sikat na miyembro ng mataas na antas ng lipunan sa Paris ang sabay-sabay na nag-book ng flight patungong Pilipinas. Ang dahilan, ang Pilipinas ay 2 beses ng sunod-sunod na nag-una sa World Digital Government Assessment. Ibig sabihin, kumalat ang usap-usapan na ang sistema ng administrasyon kasama na ang buong bansa ay mas abante kaysa sa Pransiya. Agad na nagsagawa ng impormal na investigasyon ang pamahalaang Pranses. Ngunit mas nakakagulat ang nangyari pagkatapos nilang bumalik. Sa isang panayam kay G. Lemode, nagbigay ng pahayag na parang bomba ang isang opisyal ng Ministry ng Kultura. Nakita ko mismo ang katotohanan na ang Pransiya ay huli ng 20 taon kumpara sa Pilipinas. Ang isang pahayag niya ay nagpabagsak sa buong lipunan ng Pransiya. Ano kaya ang natuklasan nila sa Pilipinas? Bakit isinantabi ng pinakamataas na grupo ng mga elite ng Pransiya ang kanilang 300 taong pagmamalaki sa kultura at nagtapat ng katotohanan? Narito ang record ng nakakagulat na 7 araw kung saan gumuho ang arogansiya ng Pransiya na personal niyang naranasan. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like para makahikayat pa kami ng paggawa ng nilalaman. Magandang araw, ako si Sophie De Vere. Dati akong opisyal ng Ministry ng Kultura ng Pransiya at kasalukuyan akong nagtuturo ng sining sa Sorbonne University. Mula sa bintana ng aking mansyon sa ika-16 na distrito, tanaw na tanaw ang Eiffel Tower. Araw-araw, ang aking nakagawian ay umupo sa tabi ng bintanang ito bandang alas 4 ng hapon, uminom ng Bordeaux wine na 3 taong gulang at magbasa ng pilosopiyang Ruso. Ito ang aking buhay. Isang pang-araw-araw na buhay na maganda dahil hindi ito nagbabago. 3 taon na ang nakalipas mula nang ako'y magretiro, ngunit abala pa rin ang aking buhay. Tuwing Miyerkules, uma-attend ako sa board meeting ng Louvre Museum at tuwing Huwebes, naghahapunan kami ng aking mga dating kasamahan. Ginugugol ko ang Biyernes ng hapon sa paglalakad sa Versailles Palace. Tuwing weekend, kasama ko ang aking asawang si Jean sa pagbisita sa mga bookstore sa kahabaan ng Seine River at pag-inom ng espresso sa isang cafe sa Saint-Germain. Ito ay isang perpektong buhay. Naniniwala ako na ang ipinanganak bilang isang Pranses at ang tumanda sa bansang ito ay isang pagpapala sa sarili nito. Isang Huwebes ng gabi, naghahapunan kami ng aking mga dating kasamahan sa isang upscale restaurant sa Marais District. Sila ang mga kaibigan na nakasama ko noong nasa Ministry ng Kultura pa ako at karamihan sa kanila ay retirado na at nasa huling bahagi ng 60s. Palagi naming pinag-uusapan ang iisang bagay, ang kahusayan ng kulturang Pranses, ang kinabukasan ng Europa at ang pag-aalala sa mundo na nagiging mapagkunwari. Hindi gaanong nag-iba ang araw na iyon. Si Pierre, na dating opisyal ng Ministry ng Pananalapi, ay nagbigay ng talumpati tungkol sa kawalang lasa ng popular na kultura ng Amerika, at si Marie, na mula sa Ministry ng Edukasyon, ay nagbigay diin sa mga problema ng sistema ng edukasyon ng Britanya.
Tumango lang ako habang nilalasap ang Chablis wine. Mayroon tayong 300 taong kultura. Ang bansa na nagpasikat sa Enlightenment, ang bansa na nagdeklara ng human rights, ang bansa na gumawa ng Louvre at Versailles. Kahit gaano pa magbago ang mundo, ang dignidad ng Pransiya ay hinding-hindi magbabago. Nang sinabi ko ito, sumang-ayon ang lahat. Oo, ganoon ang paniniwala namin. Ang Pransiya ay mananatiling sentro ng mundo magpakailanman at ang aming buhay ay perpekto at ang ibang bansa ay hahangaan lang kami. Habang nakasakay sa taxi pa uwi, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang gabi ng Paris ay laging maganda. Ang liwanag ng mga ilaw sa kalye na sumasalamin sa ilog, ang silweta ng Notre Dame Cathedral, ang kadakilaan ng Arc de Triomphe sa malayo. Ang lahat ng ito ay amin. Ito ang pagmamalaki ng mga Pranses at ito ang aking pagkakakilanlan. Nang dumating ako sa bahay, nakaupo si Jean sa sala at nanonood ng TV. Siya ay dating diplomat at mas konserbatibo kaysa sa akin. Kumusta ang gabi? Tulad ng dati. Oras na upang kumpirmahin ang aming Pransiya. Ngumiti siya. Mabuti iyon. Kahit gaano pa magbago ang mundo, tayo lang ang hindi dapat magbago. Tumango ako. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Ako'y nasiyahan. Sa 65 taon ng aking buhay, hindi ko kailanman pinagdudahan ang aking buhay. Ang ipinanganak bilang isang Pranses, ang pag-abot sa posisyon bilang opisyal ng Ministry ng Kultura, ang pagtatrabaho bilang board member ng Louvre, ang lahat ay nasa perpektong landas. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko alam, sa loob lamang ng ilang araw, ang aking perpektong mundo ay magkakawasak-wasak. Kinabukasan, Martes ng umaga, tumunog ang aking cellphone. Si Claude ito, isang dating kasamahan at dating ministro ng pananalapi. May kakaibang tensyon sa kanyang boses. Sophie, abala ka ba ngayon? Hindi, ayos lang. Bakit? May kakaibang nangyayari. Gusto kong makipagkita sa iyo. Sa loob ng isang oras. Makalipas ang isang oras, nagkita kami sa Café de Flore sa Saint Germain. Iba siya sa karaniwan. Mukha siyang matamlay. Ang matandang lalaki na nasa kalagitnaan ng 70s ay tila labis na nababagabag. Ano ba talaga ang nangyayari? Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita sa akin. Sa screen, may listahan ng booking mula sa isang travel agency. Ano ito? 700 at 70 elite ng Paris ang sabay-sabay na nag-book ng flight patungong Pilipinas sa loob ng huling 2 linggo. Pilipinas? Nagtanong ako pabalik. May concert ba ng Pinoy pop? Umiling si Claude. Hindi iyon. Lahat sila ay mga taong tulad natin. Mga CEO ng kumpanya, dating diplomat, doktor, profesor, pero bigla silang nagmamadaling pumunta sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Bakit? Sabi nila, ang Pilipinas ay 2 beses na sunod-sunod na nag-una sa World Digital Government Assessment. Sinasabi nilang mas abante raw sila ng 15 taon kaysa sa ating sistema ng administrasyon. Imposible. Gaano kaorganisado ang administrasyon ng Pransiya? Ganoon din ang naisip ko, buntong hininga ni Claude. Kaya naghanap ako ng isang documentary video, nag-scroll siya sa screen ng tablet. Nagsimula ang video. Lumabas ang tanawin ng Ninoy Aquino International Airport, hindi ang kasalukuyan, ngunit isang futuristikong bersyon. Malalaking salamin ang kisame, walang katapusang malawak na sahig, maayos na daloy ng mga tao. Napahinga ako. Ito ay mas malinis at mas moderno kaysa sa Charles de Gaulle Airport. Sumunod, lumabas ang tanawin ng subway ng Maynila. Ang platform ay ganap na nakahiwalay ng platform door at ang oras ng pagdating ay ipinapakita real-time. Ang mga pasahero ay tahimik at sumusunod sa kaayusan. Sumulpot sa aking isip ang luma at madilim na tanawin ng aming metro sa Paris na parang paghahambing. At pagkatapos ay lumabas ang bahagi tungkol sa sistema ng kalusugan. Sinabi nito na sa Pilipinas, maaari kang magkaroon ng detalyadong check-up sa araw ding iyon. Sa Pransiya, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3 linggo. Nang matapos ang documentary, hindi ako makapagsalita. Maingat na nagtanong si Claude, ano sa tingin mo? Hindi ako makasagot. Komplikado ang aking isip. Ayaw kong aminin, ngunit ang video na nakita ko ay nakakagulat. Iyon ay peke.
Iyan ay promotional video. Umiling si Claude. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Sophie. Ang NAIA ay nakatanggap ng pinakamataas na rating sa pagtatasa ng International Airport. Ang on-time rate ng subway ng Maynila ay 99.9%. At ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas ay pangalawa sa Global Efficiency Assessment, 99.9%. Oo, ang metro ng Paris ay hindi man lang umabot sa 60%. Katahimikan ang namayani. Maingay ang kafe, ngunit ang aming lamesa lang ang tahimik. May nagsimulang gumalaw sa loob ng dibdib ko. Ang paniniwala na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay unti-unting nagkakaroon ng lamat. Iniisip kong pumunta rin, sabi ni Claude. Gusto kong kumpirmahin ng personal. Kinuha ko ang tasa ng kape. Bahagyang nanginginig ang kamay ko. Hindi ba iyon kahihiyan? Ang Pransiya ay pupunta sa isang bansa sa Asya para matuto? Kahihiyan ba ang matuto? Tiningnan ako ni Claude ng diretso sa mata. Kung nagkamali tayo, hindi ba't iyon ang mas malaking kahihiyan? Noong hapon na iyon, umuwi ako at ikinulong ang sarili ko sa study room at naghanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Economic growth rate, technology innovation index, education level, infrastructure investment. Habang mas tinitingnan ko, mas nagulat ako. Ang bansa na dating isang kolonya ay naging isa sa nangungunang ekonomiya sa mundo. Semiconductor, automobile, manufacturing lahat ay world-class. At ang pinaka-nakakagulat ay ang mataas na antas ng kamalayan ng mamamayan. Pinatay ko ang monitor at tiningnan ang labas ng bintana. Ang Eiffel Tower ay nagniningning sa sikat ng araw. Maganda pa rin, ngunit nakakagulat, iba ang tingin ko ngayon. Parang isang monumento na nakakulong sa nakaraan, parang kaluwalhatian na naputol. Nang gabing iyon, maingat kong sinabi sa asawa kong si Jean, Mahal, gusto mo bang pumunta tayo sa Pilipinas? Tiningnan niya ako, inalis ang tingin sa diaryo. Pilipinas? Bakit bigla? Nagtataka ako, mas abante ba talaga sila kaysa sa atin? Inalis ni Jean ang kanyang salamin. Hindi ka iyan, palagi mong sinasabi na ang Pransiya ang pinakamahusay. Hindi ako makasagot. Talaga ba? Ang pinaniniwalaan ko ba ay totoo? Pumunta tayo, bigla niyang sinabi. Maaaring nayayanig ang iyong pananaw sa mundo, ngunit kailangan mo ring malaman ang katotohanan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tiningnan ko ang kisame at nag-isip. Sa unang pagkakataon sa 65 taon ng aking buhay, nayanig ang aking paniniwala. Ang paniniwala na ang Pransiya ang pinakamahusay, ang katiyakan na ang aming kultura ay mas mahusay. Ang lahat ay nayanig at natakot ako. Paano kung nagkamali ako? Paano kung huli na talaga ang Pransiya? Ngunit kasabay nito, kailangan kong malaman ano ang katotohanan at ano ang realidad. Kinabukasan ng umaga, bumisita ako sa travel agency sa Champs-Élysées. Gusto kong mag-book ng ticket sa Pilipinas. Nagulat ang staff. Profesora de Vere, sa Pilipinas? Oo, economy class, pakiusap. At hindi 5-star hotel, kundi business hotel. Talaga po, gusto kong makita ang Pilipinas kung ano talaga ito. Hindi ang itaas, kundi ang totoong anyo. Nang umalis ako sa travel agency, napagtanto ko. Sa unang pagkakataon sa 65 taon ng aking buhay, inamin ko ang posibilidad na hindi ang Pransiya ang pinakamahusay. Ito ay takot at kasabay nito, isang pakiramdam ng kalayaan. Isang linggo bago ang pag-alis, araw-araw akong nagbasa ng mga materyales tungkol sa Pilipinas. Habang mas nagbabasa ako, mas nagugulat ako. At habang mas nagugulat ako, mas natatakot ako. At habang mas natatakot ako, mas gusto kong malaman pa. At sa wakas, dumating ang gabi bago ang pag-alis. Habang nag-iimpake, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang 65 taong gulang na babaeng Pranses na nabuhay sa paniniwala sa kahusayan ng kultura ng Pransiya. Ngunit magbabago ito simula bukas. Maaaring gumuho ang pananaw ko sa mundo o maaaring maging mas matatag. Sa anumang kaso, handa ako. Handa na harapin ang katotohanan. Ang Air France 194 ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ng Maynila. Pagkatapos ng 10 oras na paglipad, masakit ang buong katawan ko habang tumatayo ako mula sa makipot na upuan sa economy class. Ito ay isang pagpapahirap para sa katawan
na gumagamit lamang ng business class sa buong buhay. Ngunit ito ay bahagi ng proseso upang makita ang totoong Pilipinas. Bumukas ang pinto ng eroplano. Habang naglalakad ako sa pasilyo, kinabahan ako. Totoo ba ang nakita ko sa documentary? O isa lamang ba itong propaganda? Nang lumabas ako sa gate, huminto ako. Napahinga ako sa tanawin na nakalatag sa harap ko. Ang natural na liwanag ay bumuhos sa malalaking salamin na pader na umaabot hanggang sa kisame. Ang walang katapusang malawak na sahig ay nagniningning tulad ng salamin at ang lahat ng mga karatula ay intuitive at malinaw. Ito ang airport? Naalala ko ang madilim at lumang pasilyo ng Charles de Gaulle Airport. Ang basag na tile, ang escalator na hindi gumagana, ang alikabok sa lahat ng dako. Iba ito. Mabagal akong naglakad. Hindi. Wala akong magawa kundi maglakad dahil ang lahat ay nakakabigla. Sa malaking screen sa dingding, may naglalabasang welcome message. Mayroon ding Princess. Bienvenue aux Philippines. Mayroong guide robot na lumapit sa nalilitong turista at tumulong. Ang tanawin ng pagpapakita ng mapa sa screen at paggabay sa direksyon ay parang pelikula sa hinaharap. Naglakad ako patungo sa immigration area. Ngunit kakaiba, halos walang pila. Maraming automatic immigration machine ang naka-install at ang mga staff ay gumagabay sa matatas na Pranses. Ito ba ang una ninyo? Tutulungan ko kayo. Isang batang staff ang lumapit sa akin nang may kabaitan. Pakiskaning ang inyong pasaporte at itapat ang mukha sa kamera. Pakilagay din ang inyong fingerprint. Sinunod ko ang sinabi niya. Passport scan, face recognition, fingerprint recognition, may tunog ng makina. Maligayang pagdating. Bumukas ang gate, tiningnan ko ang relo. 2 minuto at 50 segundo. Ang immigration ay natapos sa loob ng 3 minuto. Sa sandaling iyon, ang airport ng Pransiya ay nagsimulang magmukhang museo. Sa Charles de Gaulle, kailangan mong pumila ng hindi bababa sa 1 oras. Ang mga staff na hindi magaling, ang mga makina na sira, ang walang katapusang paghihintay. Iyan ang realidad ng airport ng Pransiya. Nagpunta ako upang kunin ang aking bagahe. Ang status ay ipinapakita real-time sa malaking screen. Flight AF194, bagahe arriving. Estimated time, 4 minutes. 4 na minuto, tiningnan ko ng 2 beses ang screen. Akala ko nagkamali ako. Ngunit eksaktong pagkatapos ng 4 na minuto, nagsimulang gumalaw ang belt conveyor. Lumabas ang bagahe ko. Malinis. Walang sira. Sa Paris, tumatagal ng hindi bababa sa 1 oras upang hanapin ang bagahe. Hindi rin karaniwan na masira ang bagahe. Ang pagdaan sa customs ay mabilis din. Kung wala kayong idedeklara, maaari na kayong magpatuloy. Ang mga staff ay palaging nakangiti at ang buong proseso ay smooth. Nang lumabas ako sa arrival lobby, nabigla ako muli. Ang malaking espasyo ay perpektong organisado. Cafe, restaurant, convenience store, money exchange, lahat ay nakikita sa isang tingin at walang kahit isang piraso ng basura sa kahit saan. Ang sahig ay talagang nagniningning tulad ng salamin. Kailangan kong maghanap ng tagapagsalin. Habang naghahanap, may narinig akong Pranses mula sa likuran. Propesora Sophie de Vere. Paglingon ko, nakatayo ang isang 30 taong gulang na Pilipina. Kumusta? Ako si Maria Isabel, Mab de la Cruz. Ako ang inyong interpreter para sa biyaheng ito. Ito ay may perpektong Paris intonation. Saan ka natuto ng Pranses? Nagtapos po ako ng French Literature sa Sorbonne University. 5 taon po akong nanirahan sa Paris. Nagulat ako, isang Pilipino na nag-aral sa universidad na tinuturuan ko. Nagpunta kami sa airport train. Habang bumababa sa escalator, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Ang lahat ng mga karatula ay nakasulat sa 4 na wika, intuitive at hindi ako maliligaw. Ang pinakanakakagulat ay ang kalinisan. Kahit nasa ilalim ng lupa, ito ay maliwanag at malinis at mayroong magandang amoy mula sa air purifier. Dumating kami sa platform. Ang riles ay ganap na nakahiwalay ng salamin na pader at ang posisyon ng pagdating ng tren ay ipinapakita sa sahig. Tiningnan ko ang electric sign. Darating sa loob ng 2 minuto, ang mga tao ay nakapila at naghihintay. Walang nag-aabala at walang maingay.
Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang smartphone. Eksaktong pagkatapos ng 2 minuto, dumating ang tren. Halos walang ingay. Nang bumukas ang pinto, nakita ko ang loob. Ito ay kasing linis ng first class ng eroplano. Ito ba ay ordinaryong tren? Tanong ko. Opo, tren ito mula sa airport patungo sa downtown. Mabilis kaming makakarating sa Maynila, umupo kami. Ang tanawin ng Pilipinas ay dumadaan sa labas ng bintana. Ang nakakagulat ay ang ganap na kawalan ng kalat. Ang mga high-rise apartment complex ay maayos na nakatayo at ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nagsimulang dumaan ang tren sa isang ilog. Sa sandaling iyon, talagang hindi ako makapagsalita. Isang malaking ilog ang tumawid sa lungsod at sa magkabilang panig, nakatayo ang walang katapusang high-rise building. Maraming kotse ang maayos na dumadaan sa tulay at ang mga parke ay maganda ang pagkakaayos sa tabi ng ilog. Mas malaki kaysa sa inaasahan, bulong ko. At malinis, ito ay lugar kung saan ang mga mamamayan ay nag-eehersisyo, naglalakad at nagbibisikleta, paliwanag ni Mab. Ang kalidad ng tubig ay lubos ding bumuti. Naalala ko ang Seine River. Ang ilog na simbolo ng Paris ay mayroon pa ring problema sa kalidad ng tubig. Habang papalapit ang tren sa istasyon ng Maynila, lalong tumataas ang densidad ng lungsod, ngunit hindi ito congested. Sa halip, mukha itong organisado at planado. Dumating kami sa istasyon ng Maynila. Napakalaki at moderno rin ito. Dahil sapat na akong nagulat sa Naya, mas kalmado ako ngayon, ngunit kahanga-hanga pa rin ito. Sumakay kami sa taxi at nagpunta sa hotel. Nang pumasok kami sa downtown, nakaranas ako ng isa pang pagkabigla. Ang mga kalsada ay hindi ka panipaniwalang maayos. At ang mas nakakagulat ay ang daloy ng trapiko. Paano gumagalaw ng maayos ang napakaraming kotse? Ang sistema ng ilaw trapiko ay kahanga-hanga rin. Ito ay perpektong konektado sa mga ilaw trapiko ng pedestrian. Iba ito sa kaguluhan ng Paris downtown. Dumating kami sa hotel. Ito ay isang mid-range business hotel, ngunit ang lobby ay hindi naiiba sa isang 5-star hotel. Nang mag-check-in ako, ang staff sa front desk ay magalang na gumabay sa Ingles. Hindi ninyo na kailangan ng Wi-Fi password. Automatikong makakakonekta iyan. Walang password? Opo, libre po. At mabilis ang speed. Nang pumasok ako sa kwarto, maliit ito ngunit efficient. Ang lahat ay malinis at maayos at naroroon ang lahat ng kailangan. Lalo na ang toilet with bidet ay kahanga-hanga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay nagsimulang lumabas. Ang mga neon sign ay nagsimulang umilaw at ang mga tao ay nagsimulang bumuhos sa kalye. Ito ay isang lungsod na buhay, aktibo at masigla. Umupo ako sa kama at inayos ang araw na ito. Mula Enaiya hanggang sa istasyon ng Maynila at hanggang sa hotel na ito. Ang nakita ko sa loob lamang ng ilang oras ay nakakagulat. Efficiency, cleanliness, order, technology sa lahat ng aspeto, nalampasan nito ang Paris. Isang araw kung saan ang BGC ay naramdaman na mas futuristic kaysa sa Louvre. Kahit hindi ko pa nakikita ang BGC, naramdaman ko na iyon. Ang paniniwala sa buong 65 taon ng aking buhay ay nayanig. Ang paniniwala na ang Pransiya, ang pinakamahusay, ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, isinulat ko ang aking mga impression sa notebook. Naiya, world class. Hindi, higit pa rito. Tren, tumpak at malinis, mas moderno at organisado kaysa sa Paris. Mga mamamayan, maayos at tahimik. Isinara ko ang pen at tiningnan ang labas ng bintana. Ang Maynila na may mga ilaw ay nagniningning. Patawarin mo ako, ngunit ito ay mukhang mas futuristic. Natakot ako para bukas, ngunit sabik din. Ano pa kayang anyo ang ipapakita sa akin ng Pilipinas? Kinabukasan ng alas 8 ng umaga, nakita ko si Mab sa lobby ng hotel. Ngayon, mararanasan natin ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Magsisimula tayo sa subway sa rush hour. Subway sa rush hour? Naalala ko ang bangungot ng metro sa Paris. Pickpocket, sira na escalator, basura. Ngunit kailangan kong maranasan ito upang makita ang totoong Maynila. Nang bumaba ako sa hagdanan patungo sa pasukan ng istasyon, huminto ako. Ang daanan pababa ay maliwanag at malinis, parang isang department store.
Ang mga pader ay tinapos ng puting tile at ang mga ilaw sa kisame ay nagpapaliwanag sa lahat ng lugar. Gumagana ang escalator, sabi ko nang may pagtataka. Natural po, sabi ni Mab, nagtataka. Sa Paris, nag-aalangan ako. Half ng oras, sira yan. Habang mas bumababa ako sa ilalim ng lupa, mas lumalaki ang pagtataka. Walang graffiti sa kahit saan, walang nakitang basura, at sa halip na masamang amoy, mayroong banayad na amoy. Dumating kami sa turnstile. Pakitap ang inyong IC card. May tunog na beep at bumukas ang gate. Hindi man lang tumagal ng 1 segundo, naalala ko ang pagmamadali sa lumang turnstile ng Paris kung saan naipit ang ticket. Nang bumaba ako sa hagdanan papunta sa platform, napahinga ako. Ang malawak na platform ay nakalatag sa harap ko, ang sahig ay nagniningning, ang riles ay ganap na nakahiwalay ng salamin at ang real-time information sa malaking screen. Ang mga tao ay naghihintay na nakapila sa linya sa sahig. Walang nag-aabala at walang maingay. Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang smartphone. Eksaktong sa oras, dumating ang tren. Nang bumukas ang pinto, ang mga tao ay bumaba muna bago nagsimulang sumakay ang iba. Hindi ako makapagsalita sa kaayusan. Ang mythical on-time rate ng subway ng Maynila. Ang metro ng Paris ay nawala sa aking isip simula noon. Ang loob ng tren ay mas komportable kaysa sa inaasahan. Ang air conditioner ay perpektong gumagana, ang mga strap ay malinis, at walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Ang mga anunsyo ay tumunog sa Filipino at Ingles. Sa monitor, ang mapa ng ruta at transfer information ay ipinakita. Tingnan ninyo iyan, itinuro ni Mab. Walang nakaupo sa priority seat, totoo. Kahit medyo siksikan ang tren, bakante ang mga priority seat. Pagkatapos, may sumakay na isang buntis at isang kabataan na nakaupo malapit ay agad na tumayo. Hindi ka pani-paniwala, bulong ko. Sa Paris, walang magbibigay daan kahit nakatayo ang isang matanda. Nag-transfer kami. Ito ay isang komplikadong transfer passage, ngunit ang mga karatula ay napakalinaw na hindi ako naligaw. Mayroon ding moving walkway na naka-install, kaya madali ang paglalakad. Kailan ginawa ang lahat ng ito? Ginawa ito mula sa huling bahagi ng ika-20 siglo at patuloy na ginagawang moderno. May metro na ang Paris mula noong 1900, sabi ko nang may kapaitan. Pagkatapos ng 120 taon, ganoon pa rin. Nang dumating kami sa istasyon ng Makati, lubos akong nabigla. Isang malaking underground city ang nakalatag, shopping mall, restaurant, cafe, bookstore. Hindi ito istasyon ng subway, kundi isang complex cultural space. Ito ang istasyon na may pinakamaraming flow ng tao sa mundo, paliwanag ni Mab. Pinakamarami sa mundo? Nagtanong ako ng may pagtataka. Pero bakit napakalinis? Dahil ang sistema ng paglilinis ay napakahusay. Lumabas kami sa ibabaw. Ang tanawin ng mga high-rise building ay nakalatag sa harap ko. Ang mga malalawak na avenue na maayos na umaabot, ang matatayog na mga gusali, at ang perpektong sistema ng trapiko. Ito ba ay naging ganitong lungsod sa loob lamang ng ilang dekada? Nagtanong ako muli nang hindi makapaniwala. Opo, mabilis itong umunlad pagkatapos ng digmaan. Ang gumawa ng ganitong lungsod sa loob lamang ng ilang dekada. Ang Paris ay gumagamit pa rin ng disenyo ni Baron Haussmann na 200 taon na ang nakakaraan. Isang lungsod na tumatanggi sa pagbabago, isang lungsod na nakontento sa nakaraan iyon ang Paris. Habang naglalakad sa kalye, patuloy akong nagmamasid. Ang ilaw trapiko ng pedestrian ay nagpapakita ng natitirang oras, ang crosswalk ay malawak at ligtas. Ang bus stop ay nagpapakita ng real-time arrival information at ang mga tao ay maayos na nakapila. Ang mga gusali ay moderno ngunit harmonious, ang mga karatula ay makulay ngunit maayos. Ito ay sistema, bulong ko. Ang lahat ay gumagalaw sa pamamagitan ng sistema. Pumasok kami sa isang cafe at nag-order ng kape. Nag-order ako sa pamamagitan ng touch panel at ito ay multilingual. Ang pagbabayad ay madali sa smartphone. Ilang tao ang gumagamit ng cash? Opo, maraming tao ang gumagamit ng card o mobile payment. Habang umiinom ng kape, tiningnan ko ang labas ng bintana, ang mga taong naglalakad sa kalye, ang mga kotse, ang mga gusali lahat ay gumagalaw ng efficient,
maayos at mabilis. Ito ay isang lungsod na nabubuhay. Isang lungsod na tumatakbo patungo sa hinaharap. Kumusta ang Paris? Maganda, ngunit stagnant. Ang Paris ay nagpapakita ng nakaraan tulad ng isang museo. Buntong hininga ako. Sa ikalawang araw pa lamang, nayanig na ang pananaw ko sa mundo. Ang French superiority, isa lamang ba itong pagkapit sa nakaraan? Propesora, ayos lang ba kayo? Nag-aalala si Mab. Oo, ayos lang ako. Ngumiti ako. Marami lang akong natutunan. Ngunit sa loob, natakot ako. Anong pagkabigla pa ang naghihintay bukas? At pagbalik ko pagkatapos ng isang linggo, mamahalin ko pa ba ang Pransiya? Kinabukasan ng umaga, sa ikatlong araw, may nangyari sa kaibigan kong si Madeleine na kasama ko. Siya ay 73 taong gulang at dating opisyal ng Ministry ng Edukasyon na sumama sa akin bago ako umalis sa Paris. Naglalakad kami sa Bonifacio Global City, BGC, isang high-tech hub. Ngunit biglang sumimangot si Madeleine at umupo sa isang bench. Madeleine, ayos ka lang, nahihilo ako, at masakit ang ulo ko, namutla ang mukha niya. May lumabas na pawis sa noo niya at naging mabilis ang kanyang paghinga. Mabilis na kumilos si Mab. May university hospital malapit dito. Gusto niyo bang pumunta? Hindi naman siguro kailangan pang mag-emergency room, nag-aatubili si Madeleine. Ngunit unti-unting lumalala ang kalagayan niya. Ang edad na 73, ang jet lag mula sa matagal na paglipad, at ang tensyon. Pumunta tayo sa ospital, nagdesisyon ako. Sumakay kami sa taxi, at pagkatapos ng 10 minuto, dumating kami sa isang malaking university hospital sa downtown. Nagsimula ang pagtataka sa pasukan ng ospital. Isang malawak na espasyo tulad ng lobby ng hotel, malinis, at hindi amoy disinfectant ng ospital, kundi malinis na hangin. Dito po ang reception, ginabayan ni Mab. Nang dumating kami sa reception, agad na tumugon ang staff. Ano po ang problema? Isinalin ni Mab at mabilis na nag-input ang staff. May travel insurance po ba kayo? Oo, mayroon. Kinuha ko ang mga papeles. Sige po, maghintay lang po kayo sandali. Sandali? Sa Paris, ang paghihintay lang sa emergency room ay tumatagal ng 4 na oras. Eksaktong pagkatapos ng 5 minuto, lumabas ang isang nurse. Madam Madeleine, dito po. Ang consultation room ay malinis at moderno. Isang batang doktor ang pumasok at nakakagulat, nagsalita siya ng Pranses. Bonjour madam, ako si Dr. Reyes. Nagtrabaho ako ng 1 taon sa isang university hospital sa Paris. Napahinga si Madeleine dahil sa kaginhawaan, dahil naipaliwanag niya ang kanyang mga sintomas sa sarili niyang wika. Maingat na nag-examine ang doktor. Blood pressure, pulse, at ilang test. Mukhang walang malaking problema, ngunit magpapagawa tayo ng ilang test para sa pag-iingat. Anong test? Blood test, ECG. At para sa pag-iingat, magpapagawa rin tayo ng detalyadong scan. Gaano katagal ang scan? Lahat-lahat, mga 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati? Sa Paris, ang booking lang para sa detalyadong scan ay tumatagal ng 3 linggo. Ginabayan ng nurse si Madeleine sa examination room. Naghintay ako sa waiting room. Ang waiting room ay nakakagulat din. Malawak, maliwanag, komportable ang mga upuan, at may libreng wifi, mayroon ding cafe. Ganito ba ang lahat ng ospital sa Pilipinas? Tanong ko kay Mab. Karamihan sa malalaking ospital, opo. Pinapaganda po ang serbisyo. Pagkatapos ng 1 oras at 20 minuto, bumalik si Madeleine. Mas maganda na ang mukha niya. Nakakagulat. Sophie, natapos ko ang lahat ng test sa loob ng 1 oras. Hindi ko ito maisip sa Paris. Ang doktor ay dumating na may dalang tablet. Ang mga resulta ng test ay ipinakita sa screen. Sa kasamaang palad, walang malaking problema. Mukhang sanhi ito ng pagod sa biyahe, dehydration, at bahagyang hypoglycemia. Ipinakita niya ang screen at ipinaliwanag isa-isa. Ang scan image ay maaari ring kumpirmahin agad. Sa ospital ng Pilipinas, natutunan kong muli ang pamantayan ng isang developed country. Sa Paris, mula booking hanggang resulta, tumatagal ng 1 buwan. Gagaling na siya pagkatapos ng IV drip at pahinga ng 1 oras. Ang treatment room ay malinis din. May individual curtain para sa privacy at may TV. Ito ba ang emergency room? Hindi makapaniwala si Madeleine. Mas maganda pa ito kaysa sa mga pribadong ospital sa Paris.
Pagkatapos ng isang oras, ganap na gumaling si Madeleine. Nagulat ako ulit nang pumunta kami sa billing counter. Ang bayad ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Nagtinginan kami ni Madeleine. Sa Paris, kung gagawin namin ang parehong bagay, aabutin ito ng malaking halaga at oras. Nagulat din ako nang kinuha namin ang gamot sa pharmacy. Ipinaliwanag ng pharmacist ang paggamit sa Ingles at inilagay ang instruction sa supot ng gamot. Espesyal ba ang arrangement na ito? Tanong ko. Hindi po. Palagi kaming magalang sa mga dayuhang pasyente, ngumiti ang pharmacist. Nang umalis kami sa ospital, sabi ni Madeleine, Sophie, nagkamali tayo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang paniniwala natin na ang Pransiya ang pinakamahusay sa sistema ng kalusugan man lang, mas abante ang Pilipinas. Gusto kong sumalungat, ngunit hindi ko magawa. Ang lahat ng naranasan ko ngayon ay nagpapatunay na tama ang kanyang mga salita. Habang nakasakay sa taxi pabalik sa hotel, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang lungsod ng Maynila ay malinis pa rin, ang trapiko ay smooth, at ang mga tao ay sumusunod sa kaayusan. Naalala ko ang isang artikulo na nabasa ko na maraming tao mula sa ibang bansa ang bumibisita upang maghanap ng medical technology ng Pilipinas. Noong una, inakala kong biro lang iyon, ngunit ngayon naiintindihan ko. Ang tiwala ang gumagawa ng pagpipilian at ang perpektong sistema na ito ang sumusuporta sa pagpipiliang iyon. Sa kwarto ng hotel, inayos ko ang aking karanasan ngayon sa notebook. Ischedule sa emergency room, maikli. Bilis ng examination, mabilis. At higit sa lahat, kabaitan at efficiency. Mas malinaw ito kapag tiningnan sa mga numero. Gaano kahuli ang Pransiya? Kinabukasan ng hapon, ang ika-4 na araw, kasama ko si Madeleine na gumaling at nagpunta kami sa Bonifacio Global City. Sinasabing ang BGC ay ang Champs-Élysées ng Maynila. Ngumiti ako sa ilong ko sa paghahambing sa Champs-Élysées. Ang Champs-Élysées ng Paris ay ang sentro ng mundo at kultura. Ang paghahambing sa isang shopping street sa Asia sa kalye na may 300 taong kasaysayan ay katawa-tawa. Ngunit puno ng tiwala ang mukha ni Mab. Tingnan ninyo po at humusga kayo. Nang lumabas kami sa istasyon ng BGC at umakyat sa ibabaw, napahinga ako. Ang sophisticated na mga gusali at fashionable na mga tao ang pumuno sa kalye, ngunit kakaiba. Kahit napakaraming tao ang gumagalaw, hindi ito congested. Parang isang well-choreographed dance, dumadaloy ito ng natural. Ang ganda, sabi ni Madeleine nang may pagtataka. Habang naglalakad sa kalye, patuloy akong nagmamasid. Ang mga gusali ay nagpapanatili ng individualidad ng bawat brand, ngunit nagkakaroon ng pangkalahatang harmony. Ang mga malalaking screen ay bumabalot sa mga gusali at ang pinakabagong advertisement ay dumadaloy tulad ng mga art piece. Tingnan mo iyon, itinuro ni Madeleine ang isang cosmetic store. Ang buong gusali ay isang brand shop. May pila sa pasukan, ngunit ang mga turista ay mula sa buong mundo. Pumasok tayo. Iminungkahi ko. Nang pumasok kami sa loob, isa pang mundo ang nakalatag. Ang unang palapag ay isang experience space. Ang mga customer ay malayang nagte-test ng mga produkto at ang mga professional consultant ay nagbibigay ng one-on-one consultation. At ang nakakagulat ay ang teknolohiya. Skin analysis machine po, paliwanag ng staff. Nang tumayo ako sa harap ng makina na parang salamin, agad na naanalisa ang kalagayan ng aking balat. Moisture level hanggang pigmentation, at nagrekomenda ito ng produkto na bagay sa akin. Nang makita ko ang beauty technology ng Pilipinas, napagtanto ko ang aking arogansiya na naniniwala lamang sa French perfume. Mayroon bang ganitong serbisyo ang mga cosmetics ng Pransiya? Ang mga high-end cosmetics sa Paris ay nananatili pa rin sa tradisyonal na paraan. Ang salesperson ay nagrerekomenda ng produkto, ang customer ay nagtetest, at iyon lang. Ang ikalawang palapag ay ang makeup zone. Ang mas nakakagulat ay ang virtual makeup system. Kung tatayo ka sa harap ng screen, maaari mong maranasan ang iba't ibang makeup virtual na paraan. Kaya pala, malalaman mo kung bagay ba o hindi kahit hindi mo talaga ginagamit, humanga si Madeleine. Ang ikatlong palapag ay isang cafe. Isang cafe sa isang brand store, ngunit puno ito. Ang mga kabataan ay umiinom ng kape at nag-a-upload ng mga larawan sa SNS.
Ang shopping ay hindi lamang simpleng pagbili, inamin ko. Ito ay isang karanasan at isang cultural activity. Tama po, ngumiti si Mab. Lumabas kami at nagpatuloy sa paglalakad sa kalye. Ang apparel store ay pareho. Ang bawat store ay may natatanging concept at story at ang serbisyo ng staff ay department store level. Pagkatapos ay nakita ko ang isang street food stall sa isang eskinita, kwek-kwek, fishball, mga pagkain na hindi ko pa nakikita. Gusto niyo bang kumain? Iminungkahi ni Mab. Sa karaniwan, tatanggi ako, ngunit iba na ngayon. Nagdesisyon akong tanggapin ang lahat nang bukas ang isip. Gusto ko ng isa niyan, itinuro ko ang kwek-kwek. Ngunit nagulat ako ulit sa proseso ng pagbabayad. Ipinakita sa akin ng babae sa stall ang isang QR code. Digital payment sa street food? Opo, maaari rin po ang cash, ngunit marami ang nagbabayad sa smartphone. Sa mga palengke sa Paris, cash pa rin ang ginagamit. Karamihan sa mga store ay hindi tumatanggap ng card. Kumagat ako ng kwek-kwek. Mainit ito, ngunit addictive ang lasa. Nakakagulat, masarap pala. Nagulat din si Madeleine pagkatapos kumain. Nagpatuloy kami sa paglalakad at huminto kami sa harap ng isang malaking apparel store. Gumagalaw ang mannequin sa show window. Ano iyon? Pinakabagong display po. Nang tiningnan ko ang jeans, ang modelo sa screen ay nagpalit ng jeans. Hindi ako makapaniwala. Pumasok ako sa loob. Mas nakakagulat na tanawin ang naghihintay. Smart mirror po, paliwanag ng staff. Kung ipapares mo ang damit, automatiko itong magre-rekomenda ng outfit. Nang kinuha ko ang shirt at tumayo sa harap ng salamin, lumabas ang iba't ibang outfit sa screen, pants, jacket, shoes na bagay. Ang inventory ay kinumpirma real-time at ipinakita sa akin ng staff ang isang tablet. Mabilis ninyong malalaman kung ilan pa ang natitira sa bawat size. Kung makikita ito ng French fashion industry. Hindi natuloy ni Madeleine ang kanyang salita. Ganoon din ako. Habang ang mga high-end store ng Paris ay nakakapit sa tradisyon, ang Maynila ay nagbebenta ng hinaharap, ang Pransiya ay nagbebenta ng nakaraang kaluwalhatian, at ang Pilipinas ay nagbebenta ng hinaharap. Ang laban ay tapos na. Pumasok kami sa isang restaurant para sa hapunan, nagulat ako sa pasukan, nagrehistro ako ng pangalan sa waiting list sa pamamagitan ng tablet at ang inaasahang oras ng paghihintay ay ipinakita. Mga 20 minuto po. Kung mamasyal po kayo malapit dito, padadalhan po namin kayo ng notification. Eksaktong pagkatapos ng 18 minuto, may dumating na notification sa smartphone ko. Handa na ang aming lamesa. Ang loob ng restaurant ay high-tech din. May tablet sa bawat lamesa at kapag hinawakan mo ang menu, lumabas ang larawan ng pagkain at detalyadong paliwanag. Ang allergy information ay ipinakita rin. Nag-order din dito? Tanong ko. Opo. Hindi na kailangang tawagin ang staff. Pagkatapos mag-order, ipinakita ang inaasahang oras at eksaktong sa oras na iyon, lumabas ang pagkain. Nagulat din ako sa pagbabayad pagkatapos kumain. Maaari rin po ang table payment, itinuro ng staff ang tablet. Isang code ang ipinakita sa screen at nang ini-scan ko, lumabas ang payment page. Gusto niyo po bang ipadala ang resibo sa email? Isang mundo kung saan nawala ang paper receipt. Sa Paris, marami pa rin ang gumagamit ng handwritten receipt. Lumabas kami sa restaurant at nagpunta ulit sa kalye. Nang gabi, naging mas makulay ang BGC. Ang mga neon sign at screen ay nagpapaliwanag sa buong lungsod. Mas maganda kaysa sa umaga, humanga si Madeleine. Naiintindihan ko na kung bakit sinasakop ng kulturang Pilipino ang mundo. Nagbebenta sila ng lifestyle, hindi produkto. Ang kultura ay hindi lamang simpleng entertainment, sabi ko, kundi isang comprehensive industry. Habang dumadaan sa kalye ng cosmetics, nakaranas ako ng huling pagkabigla. Ang bawat store ay may gabay sa Ingles, Chinese, at iba pa at ang mga staff ay gumagamit ng maraming wika. Ang duty-free service ay basic at possible rin ang overseas shipping. Ganap nilang nauunawaan ang global market, inamin ni Madeleine. Sa taxi pabalik sa hotel, sabi ni Madeleine. Sophie, nagkamali tayo ng lubos. Alam ko, ang Paris ay mukhang isang museo, maganda, ngunit patay. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay lumalayo.
Ang Maynila ay buhay, inamin ko. Tumatakbo patungo sa hinaharap. Sa kwarto ng hotel, inayos ko ang aking karanasan ngayon. Pinakamataas na antas ng experiential marketing, perpektong digitalization, kakayahan sa global market, pagsasama-sama ng kultura at teknolohiya, bata at aktibong enerhiya. At napagtanto ko, isang araw kung saan ang BGC ay naramdaman na mas futuristic kaysa sa Louvre. Ang pagmamalaki sa buong 65 taon ng aking buhay ay gumuho, talagang gumuho, ganap, lubos. Pagkatapos ng isang linggo, ang Air France 194 ay lumapag sa Charles de Gaulle Airport. Bumukas ang pinto ng eroplano at habang naglalakad ako sa pasilyo, hindi ako makahinga. Ang lumang karpet, ang basag na tile, ang escalator na hindi gumagana, ang tanawin na inakala kong natural isang linggo na ang nakakaraan ay mukhang shabby na ngayon. Shabby, bulalas ni Madeleine. Hindi ako makasagot. Ang Pransiya na pinagkakatiwalaan ko sa buong buhay ko ay biglang nagmukhang isang lumang museo. Ang mahabang pila sa harap ng immigration, ang mga staff na hindi magaling, ang electric sign, nasira ang lahat ay kabaligtaran ng Pilipinas. Aabutin na naman tayo ng isang oras para hanapin ang bagahe. Buntong hininga ni Madeleine. Eksaktong pagkatapos ng 65 minuto, nakalabas kami sa airport. Habang nakasakay sa taxi pa uwi, tiningnan ko ang Paris. Maganda pa rin. Ngunit iba na ang tingin ko ngayon. Isang lungsod na stagnant, isang lungsod na tumatanggi sa pagbabago. Si Jean, ang aking asawa, ay naghihintay sa harap ng gate. Maligayang pagbabalik, iba ang mukha mo. Parang may mabigat kang dala. Ang kanyang insight ay matalas pa rin. Nang umupo ako sa sala, nagsimula akong magkwento tungkol sa aking isang linggong karanasan, NAIA, subway, ospital, BGC. Tahimik na nakinig si Jean. Minsan siyang nagbukas ng mata, minsan siyang tumango, ngunit nakinig siya hanggang sa dulo ng aking kuwento. Kaya, ano ang konklusyon? Tanong niya. Huli na tayo ng 20 taon. Katahimikan ang namayani. Ibibigay mo ba ito sa publiko? Paano ko itatago? Isang problema ito na nakataya ang kinabukasan ng Pransiya. Ilang araw ang lumipas, tumawag ang isang reporter mula kay G. Lemod. Propesora, humihingi kami ng panayam tungkol sa inyong pagbisita sa Pilipinas. Nag-alangan ako, kung sasabihin ko ang katotohanan, babaligtad ang lipunan ng Pransiya. Ngunit hindi ako maaaring magsinungaling. Sige. Ngunit kailangan mong isulat ang totoo. Pagkatapos ng 2 araw, naganap ang panayam sa headquarters ni Lemod. Ang reporter ay isang babae na nasa kalagitnaan ng 40s na may matalim na tingin. Propesora, kumusta ang Pilipinas? Napahinga ako ng malalim, nakakabigla. Hindi ito ang Asya na alam namin. Sa infrastructure, digital government at healthcare system man lang, mas abante sila ng 10 taon kaysa sa Pransiya. Inalis ng reporter ang kanyang salamin. 20 taon? Posible ba iyon? Ang Pransiya ay isang developed country. Iyon mismo ang problema, ang arogansiya. Habang tayo ay nakontento sa nakaraang kaluwalhatian, sila ay nagtayo ng hinaharap. Sabi ko ng mariin, maaari ba kayong magbigay ng konkretong halimbawa? Ang immigration sa NAIA ay 3 minuto, sa Paris ay 1 oras, ang detalyadong scan sa Maynila ay 10 oras, sa Paris ay 3 linggo para sa booking lang. Ang on-time rate ng subway ay 99.9%, sa Paris ay hindi man lang umabot sa 60%. Ngunit sa kultura, pinutol ko ang kanyang salita. Ang kultura ay pareho. Sinasakop nila ang global market sa kulturang Pilipino. Naniniwala pa rin tayo sa mga brand at umaasa sa nakaraang kasikatan. Nang matapos ang panayam, maingat na nagtanong ang reporter, Propesora, kung ilalabas namin ang nilalaman na ito, magdudulot ito ng malaking gulo, kailangan, para magising ang Pransiya. Pagkatapos ng 3 araw, lumabas ang artikulo. Ang pamagat ay nakakagulat. Sophie de Vere, dating opisyal ng Ministry ng Kultura, ang Pransiya ay huli ng 20 taon kumpara sa Pilipinas. Mula noong hapon na iyon, tumunog ng tumunog ang telepono ko. Sophie, baliw ka ba? Sumigaw ang dating kasamahan kong si Pierre. Inaalipusta mo ba ang Pransiya? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Anong katotohanan? Binayaran ka ba ng Pilipinas? Pinatay ko ang telepono.
Inaasahan ko ang reaksyon na iyon, ngunit mayroon ding ibang reaksyon. Propesora, college student ako sa Paris. Nabasa ko ang artikulo. Ang aming henerasyon ay sumasang-ayon. Kailangan talagang magbago ang Pransiya. Iba ang reaksyon ng mga kabataan. Alam na nila, nahuli na ang Pransiya. Pagkatapos ng isang linggo, may dumating na hindi inaasahang tawag, Propesora, mula ito sa Presidential Palace. Humihingi ng paliwanag ang Pangulo sa conference room ng Presidential Palace. Nang tumayo ako sa harap ng Pangulo, nanginginig ako. Propesora De Vere, nabasa ko ang artikulo. Salamat sa inyong tapat na opinyon. Gusto kong makinig ng mas detalyado. Nagpaliwanag ako sa loob ng 2 oras tungkol sa lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ipinakita ko rin ang mga larawan at video. Seryosong nakinig ang Pangulo. Minsan siyang nagtatala. Ang digital government ay kahanga-hanga. Ang pagproseso ng lahat ng pamamaraan online. Iyan ang dahilan kung bakit sila nag-una sa world ranking. Habang tayo ay naglalakad pa rin sa opisina na may dalang mga dokumento, sumabat ang ministro ng Panloob. Ngunit Pangulo, ang Pransiya ay isang bansa na nagbibigay diin sa privacy. Iyan ay excuse lang, tumutol ako. Ang Pilipinas ay nagtagumpay sa digitalization habang mahigpit na pinoprotektahan ang personal information. Ginagawa lang nating excuse ang privacy upang tanggihan ang pagbabago. Tahimik ang conference room. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng Pangulo ng hiwalay. Propesora De Vere, gusto kong bumuo ng isang team upang pag-aralan ang sistema ng Pilipinas. Maaari mo ba itong pamunuan? Isang karangalan, Pangulo. Ngunit ang ministro ng pananalapi na katabi ko ay maingat na nagsalita. Pangulo, sa tingin ko, may pagtutol sa loob. Anong pagtutol? Tanong ng Pangulo. Ipinakita ng ministro ang isang tablet. Ito ay isang internal document. Ang ilang bureaucrat ay nagbigay ng pagtutol sa pagbabago sa Pilipinas, tinatawag itong pagkasira ng French identity. Kinuha ko ang dokumento. Nakakagulat, nakasulat ang pangalan ng aking mga dating kasamahan, Pierre, Jacques, at maging si Marie. Kailangan nating panatilihin ang tradisyon ng administrasyong Pranses. Mapanganib ang walang habas na pag-aampon ng modelong Asyano. Iyan ang kanilang argumento. Bumuntong hininga ang Pangulo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan namin ng tao mula sa labas tulad mo, Propesora. Isang taong makakadaan sa pagtutol ng mga vested interest at makakapamuno sa pagbabago. Sa sandaling ibinaba ko ang aking pagmamalaki, nagsimulang makita ang kinabukasan ng Pransiya. Iyan ang napagtanto ko sa sandaling iyon. Ang nagpapabagal sa pagbabago ay hindi ang sistema, kundi ang arogansiya ng mga tao. Nang umuwi ako, ipinalabas sa TV ang aking panayam. Sabi ng newscaster ng may seryosong mukha, ang pahayag ni Sophie De Vere, dating opisyal ng Ministre ng Kultura, ay nagdudulot ng malaking gulo sa lipunan ng Pransiya. Nagbago ang screen at lumabas ang panayam. Isang 60 taong gulang na lalaki ang nagsalita. Nang may galit na boses, walang katuturan, ang Pransiya ay huli kaysa sa Pilipinas. Ibinenta niya ang pagmamalaki ng Pransiya, ngunit iba ang susunod na panayam. Isang 20 taong gulang na babae. Sinusuportahan ko si Propesora De Vere. Alam na ng aming henerasyon, kung hindi magbabago ang Pransiya, wala tayong kinabukasan. Iba ang reaksyon ng mga kabataan. Alam na nila, nahuli na ang Pransiya. Ang lipunan ng Pransiya ay nahati sa dalawa. Ang mga konserbatibo ay matinding tumutol. Kinabukasan, lumabas ang isang counter-article sa Le Figaro, isang column na isinulat ni Pierre. Ang mga tumatanggi sa kultura ng Pransiya. Itinatanggi ni Sophie De Vere ang 300 taong tradisyon ng Pransiya. Walang kabuluhan, Baong Louvre, Versailles at Sorbonne. Ngunit ang liberasyon ay may ibang editorial. Sa wakas, may nagsabi ng katotohanan. Ang Pransiya ay nakulong sa nakaraang kaluwalhatian at nawawala ang hinaharap. Mas matindi ang SNS. 2 hashtag ang nabuo, Vive la France at France Change. Ang una ay ginagamit ng mga nasa 50s pataas at ang huli ay ginagamit ng mga nasa 30s pababa. Sumabog ang intergenerational conflict. Isang gabi, nakasalubong ko ang aking mga dating kasamahan sa harap ng opera. Sila si Pierre, Jacques
at Marie. Mga kaibigan na nakasama ko sa loob ng 40 taon, Sophie de Vere, dumura si Pierre. Ang taksil sa Pransya ay narito. Ano ang nakakagulat sa iyo? Ang kultura ng Pilipinas? Galit na nagsalita si Jax. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin. May nag-umpisang mag-video sa smartphone. Ang bansa na may 300 taong kultural na tradisyon ay mag-aaral sa isang bansa sa Asya, sabi ni Marie. Napahinga ako ng malalim. Iyon mismo ang 300 taon na nagtatali sa atin, sabi ko ng tahimik. Nakakulong tayo sa nakaraan at hindi nakikita ang hinaharap. Hindi ka Pranses, sigaw ni Pierre. Mahal ko ang Pransya, sumigaw ako. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng pagbabago. Dahil mahal ko ito, sinasabi ko ang katotohanan. Tumalikod sila at umalis. Iyon ang sandali na natapos ang 40 taong pagkakaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, may isang batang babae na lumapit sa akin. Propesora, salamat sa inyong tapang. Natanggap ko ang lakas mula sa kanyang mga salita. Umuwi ako at sinabi kay Jean, nawalan ako ng mga kaibigan. Ngunit nakuha mo ang kinabukasan ng Pransya, hindi ba? Ang kanyang aliw ay mainit. Ilang araw ang lumipas, may dumating na hindi inaasahang tawag, si Claude. Ang dating ministro ng pananalapi, ang taong unang nagkwento sa akin tungkol sa Pilipinas. Sophie, may kailangan akong ikumpisal. Ano? Ang totoo, nagpunta rin ako sa Pilipinas 3 taon na ang nakakaraan. Ano? Nagulat ako at umupo sa upuan. 3 taon na? Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako. Natakot ako sa public opinion ng Pransya. Malinaw na magiging gulo kung sasabihin ko ang nakita ko. Nanginginig ang boses ni Claude. Sophie, matapang ka. Ako ay duwag. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi lang ako ang nabigla. Marahil, marami ng elite ng Pransya ang nakasaksi sa pag-unlad ng Pilipinas, ngunit wala silang tapang. Ang 790 na elite ng Pransya ay nag-book ng flight sa Pilipinas ng sama-sama dahil mayroon itong dahilan. Gusto rin nilang malaman ang katotohanan. Ngunit wala silang tapang. Kinabukasan, patuloy na nangyari ang mga nakakagulat na bagay. Tumawag sa akin ang CEO ng pinakamalaking telecom company ng Pransya, Propesora. Gusto kong malaman ng detalyado ang tungkol sa high-speed communication infrastructure ng Pilipinas. Nagtanong din ang mga kinatawan ng medical field. Gusto naming pag-aralan ang sistema ng ospital ng Pilipinas. Nagsimulang kumilos din ang education field. Gusto naming malaman ang tungkol sa digital education ng Pilipinas. Nagpila rin ang mga startup CEO. Paano nagtagumpay ang Pilipinas sa digital transformation ng ganoon kabilis? Ginawa nilang opportunity ang crisis, sagot ko. Nagtayo sila ng internet infrastructure noong economic crisis at tinapos ang non-face-to-face service noong pandemic. Ang Pransya ay nagwelga sa tuwing may crisis, ngunit ginawa ng Pilipinas ang crisis na opportunity para sa innovation. Magagawa ba ito ng Pransya? Kung may will lang. Pagkatapos ng 2 linggo, nagsimulang gumalaw ng unti-unti ang lipunan ng Pransya, inanunsyo ng mayor ng Paris. Mag-install kami ng platform door sa lahat ng istasyon ng subway sa susunod na taon. Ang Ministry ng Edukasyon ay naglabas ng Digital Education Innovation Plan. Ang Ministry ng Kalusugan ay nagsimulang mag-aral ng pagpapakilala ng telemedicine system. Ito ay maliliit na pagbabago, ngunit ito ay simula. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad sa Marais District, nakita ko ang isang kagiliw-giliw na tanawin. Ang mga kabataan ay nagtitipon sa isang cafe at nakasulat sa signboard ang Japan Learning Group. Patawad, pumasok ako. Ano ang ginagawa ninyo? Propesora de Vere. Tumayo ang isang binata. Kami ay grupo na nag-aaral ng mga kaso ng innovation sa Pilipinas. Puno ng materyales tungkol sa Pilipinas ang lamesa. Digital Government Services, Startup Ecosystem, Education System. Bakit ninyo ginawa ang grupong ito? Pagkatapos basahin ang inyong panayam, nakita namin ang pag-asa na magbabago rin ang Pransya. Ang mga mata ng mga kabataan ay nagniningning. Susubukan naming isagawa ang aming natutunan. Magtatayo kami ng kumpanya at gagawing digital ang Pransya. Nakangiti ako. Ang aking maliit na pagtatapat ay gumawa ng ganitong pagbabago.
Ang Pilipinas ay nagturo sa akin hindi ng teknolohiya, kundi ng attitude ng isang bansa na nag-aaral. At ngayon, ang mga kabataan ng Pransiya ay nag-aaral ng attitude na iyon. Nakita ko ang Eiffel Tower sa labas ng bintana. Maganda pa rin. Ngunit iba na ang ibig sabihin nito ngayon. Hindi na simbolo ng nakaraang kaluwalhatian, kundi simbolo ng bagong hamon. Bilang patunay na magagawa rin namin, tulad ng aming mga ninuno na ginawang posible ang imposible noong 1889, nagsimulang magbago ang Pransiya. Mabagal, ngunit tiyak, pagkatapos ng 2 buwan, mula nang lumabas ang aking panayam, isang emergency meeting ang ipinatawag sa Presidential Palace. Ang Presidential Office, 5 ministro, 30 CEO ng kumpanya, 10 university president, at ako. Mga kasamahan, sinimulan ng Pangulo ang meeting. Ang Pransiya ay nasa isang crossroad ngayon. Mananatili ba tayo sa nakaraan o pupunta tayo sa hinaharap? Binuksan niya ang screen. Lumabas ang mga istatistika ng Pilipinas. World Digital Government Assessment, first place for 2 consecutive years. International Airport Assessment, highest rating. Healthcare Efficiency, second place. Communication Penetration Rate, first place. Ito ang realidad, kung aaminin man natin o hindi. Itinaas ng ministro ng pananalapi ang kanyang kamay. Pangulo, ngunit ang French identity. Ang identity ay hindi excuse upang tanggihan ang pagbabago, sabi ng Pangulo ng Mariin. Tama si Profesora De Vere, kailangan nating matuto. Nagdeklara siya, sa susunod na buwan, 150 na delegado ng Pransiya ang bibisita sa Pilipinas. Ito ang pinakamalaking study group sa kasaysayan. Nag-ingay ang conference room. Hindi ba ito makakasira sa ating pagmamalaki? Tanong ng isang ministro. Ang pagmamalaki? Tiningnan siya ng Pangulo. Ang totoong pagmamalaki ay ang pagiging handa na matuto. Ang pagpapakumbaba, hindi arogansiya, ang gumagawa ng kadakilaan. At tiningnan niya ako. Profesora De Vere, pamunuan mo ba ang misyon na ito? Isang karangalan, Pangulo. Pagkatapos ng 1 buwan, nakatayo kami ulit sa Ninoy Aquino International Airport, ngunit iba na ito ngayon. Nasa likod ko ang 150 na elite ng Pransiya, Minister of Digital Affairs, Minister of Health, Minister of Education, ang mga CEO ng French electronics companies na nakikipagkumpetensya sa mga Pilipinong kumpanya, ang University President ng Sorbonne, ang Mayor ng Paris. Lahat sila ay dumating upang matuto. Hindi kapani-paniwala, humanga ang Ministro ng Digital Affairs habang tumitingin sa airport. Hindi pala peke ang sinabi ninyo, Profesora. Ngumiti lang ako, ang nakita ay hindi madaling mapalitan ng salita. Ang iskedyul ng 1 linggo ay siksik. Unang araw, ipinaliwanag ng opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ang digital government system. Ang lahat ng pamamaraan ay pinoproseso online. Nagulat ang ministro ng Pransiya. Wala talagang paper document? Opo, matalagal na po kaming fully digitalized, kami ay. Hindi niya natuloy ang kanyang salita. Ikalawang araw, pabrika ng electronics manufacturer ng Pilipinas. Naglibot kami sa semiconductor plant at research center. Automated production line, advanced research facility. Maraming nagkuha ng litrato ang mga CEO ng Pransiya. Ito ang technology ng Pilipinas? Bulalas ng isang CEO. Nagpakahina kami. Ikatlong araw, University Hospital sa Maynila. Ipinakita ng mga medical staff ang digital system. Electronic medical record, telemedicine, image diagnosis assistance. Ang data ng pasyente ay integrated lahat. Maaari mong kumpirmahin ang record sa anumang ospital na puntahan mo. Humanga ang ministro ng kalusugan ng Pransiya. Iba-iba ang sistema ng bawat ospital sa Pransiya, kaya bumababa ang efficiency. Magalang na sinabi ng doktor ng Pilipinas, ika-4 na araw, Technology Corporate District sa Maynila. Naranasan namin ang startup ecosystem ng Pilipinas. Bumisita kami sa opisina ng mga top company. Culture na hindi natatakot sa failure, paliwanag ng isang CEO. Iyan ang simula ng innovation. Tumango ang mga entrepreneur ng Pransiya. Hindi pinapayagan ng Pransiya ang failure. Halos imposible ang comeback kung magkamali ka. Iyan ang pinakamalaking hadlang sa innovation. Ika-5 araw,
bumisita kami sa Smart City Completion Center ng Manila City Hall. Real-time traffic information, disaster prevention system. Ang buong lungsod ay konektado sa isang network. Ito ang urban management ng ika-21 siglo, sabi ng staff ng may pagmamalaki. Bumuntong hininga ang mayor ng Paris. Kami ay natigil sa ika-19 na siglo. Ika-6 na araw, bumisita kami sa Cultural Content Exhibition ng Pilipinas. Music, drama, fashion, food culture. Isang virtuous cycle kung saan ang kultura ay nagiging industriya at ang industriya ay muling nagpapalaki ng kultura. Ito ang soft power, paliwanag ng official. Maraming dayuhan na bumibisita sa Pilipinas ang pumipili ng medical care at produkto ng Pilipinas dahil sa impluensya ng kulturang Pilipino. Ang kultura ay ekonomiya at ang ekonomiya ay kultura. Lubos akong sumang-ayon sa mga salitang iyon. Ang Pransiya ay isang cultural powerhouse. Ngunit umasa lang kami sa nakaraang kultura. Hindi kami gumawa ng bagong kultura. Sa gabi ng huling araw, nagkaroon ng farewell banquet. Magkasama ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at ang delegasyon ng Pransiya. Ang Pangulo ay lumahok sa pamamagitan ng video. Nagpapasalamat ako sa pamahalaan at mamamayan ng Pilipinas, sabi ng Pangulo. Natuto ang Pransiya, natuto kami ng pagpapakumbaba, natuto kami ng innovation, at natuto kami kung paano tumakbo patungo sa hinaharap. Nagbigay ng talumpati ang kinatawan ng Pilipinas. Ang Pransiya ay ang aming guro, democracy, human rights, culture iyan ang natutunan namin mula sa Pransiya, isang karangalan kung nakatulong man lang kami ngayon. Sa pagpapakumbaba na iyon, natuto ako ulit. Ang isang tunay na malakas na bansa ay hindi nagmamalaki ng sarili nitong lakas. Nang matapos ang banquet, naglakad ako mag-isa sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw ay nagniningning sa tulay at ang tubig ng ilog ay tahimik na dumadaloy. Naalala ko ang unang beses na pumunta ako rito, 2 buwan na ang nakakaraan. Ang oras na puno ng pagkabigla at takot. Ngunit iba na ngayon. May nakita akong pag-asa. Ang pag-asa na magbabago rin ang Pransiya. Pagbalik namin sa Paris, taglagas na. Ang Charles de Gaulle Airport ay luma pa rin, ngunit iba na ang tingin ko ngayon. Isang bagay na maaayos. Isang press conference ang ginanap sa pagbabalik. Ang lahat ng 150 na delegado ay dumalo. Ano ang natutunan ninyo sa pagbisita na ito? Tanong ng reporter. Natuto kami ng pagpapakumbaba at ang tapang na magbago, sagot ng Ministro ng Digital Affairs. Natutunan namin na ang efficiency ay serbisyo para sa mga mamamayan, patuloy ng Ministro ng Kalusugan. Ang lungsod ay hindi dapat maging museo, kundi isang buhay na organismo, sabi ng mayor ng Paris. At dumating ang turno ko. Naranasan ko ang pagbagsak ng aking pagmamalaki sa Pilipinas 2 buwan na ang nakakaraan, ngunit iyon ay isang bagong simula. Natutunan ko na ang tunay na pagmamalaki ay hindi ang pagpapanatili ng nakaraang kaluwalhatian, kundi ang paggawa ng hinaharap. Pagkatapos ng press conference, mabilis na nangyari ang pagbabago. Pagkatapos ng 1 buwan, nagbukas ang unang Digital Administration Center ng Paris. Isang lugar kung saan ang lahat ng pamamaraan ay maaaring iproseso online. Nagpila ang mga mamamayan. Sa wakas, nagsimula na ang pagbabago, sabi ng isang mamamayan. Nagsimula ang pag-install ng platform door sa subway ng Paris. Huli, ngunit simula iyon. Nagtatag ang Sorbonne University ng Philippine Studies Center. Nagtipon ang mga estudyante. Gusto naming pag-aralan ang Pilipinas. Paano sila umunlad? Ang pinakamalaking ospital ng Pransiya ay nagpakilala ng Electronic Medical Record System. Ang oras ng paghihintay ng pasyente ay bumaba ng 30%. Maliit na pagbabago, ngunit gumagalaw ang Pransiya. Christmas Eve, kami ni Jean ay naghapunan sa isang restaurant na tanaw ang Eiffel Tower. Lahat ay nagbago kumpara noong 1 taon, sabi niya. Oo, ako at ang Pransiya, wala akong pagsisisi. Sa halip, nagpapasalamat ako. Dahil natuto ako ng pagpapakumbaba, hinawakan ni Jean ang kamay ko. Ipinagmamalaki kita. Ang tapang mo na isantabi ang iyong pagmamalaki para sa Pransiya. Hindi ko isinantabi ang aking pagmamalaki, kinorek ko. Nalaman ko kung ano ang tunay na pagmamalaki.
Hindi ito ang arogansiya ng pagkakontento sa nakaraan, kundi ang pagpapakumbaba ng patuloy na pag-aaral at paglago. Sa labas ng bintana, nagsimulang nagniningning ang Eiffel Tower. Ang ilaw tuwing 0 minute ng oras. Maganda pa rin, sabi niya. Oo, ngunit iba na ang ibig sabihin nito ngayon. Dati, ito ay simbolo ng nakaraang kaluwalhatian. Ngunit ngayon, ito ay simbolo ng hamon. Bilang patunay na magagawa rin namin, tulad ng aming mga ninuno na ginawang posible ang imposible noong 1809. Unang araw ng bagong taon, sumulat ako sa aking diary. Ang Pilipinas ay nagturo sa amin hindi ng teknolohiya, ito ay attitude. Ang tapang na gawing opportunity ang crisis. Ang diwa ng hamon na hindi natatakot sa failure. At higit sa lahat, ang pagpapakumbaba ng patuloy na pag-aaral. Ang Pransya ay dakila pa rin. Ngunit ngayon alam namin, ang tunay na kadakilaan ay hindi ang pagmamalaki ng nakaraan, kundi ang paggawa ng hinaharap. Nagsimula ako ng bagong buhay sa edad na 65. Ang Pransya ay maaari ring magsimula ulit sa edad na 300. Iyan ang pag-asa. Isinara ko ang pen at tiningnan ang labas ng bintana. Ang bukang liwayway ng Paris ay lumalabas. Ang Seine River ay dumadaloy pa rin. At ang Eiffel Tower ay nakatayo pa rin. Ngunit ngayon, ang Paris ay hindi na isang lungsod na nakatingin lang sa nakaraan. Ito ay nagiging isang lungsod na nangangarap ng hinaharap. At sa simula noon, naroon ang Pilipinas. Ang isang malaking aral na ibinigay ng isang bansa, iyon mismo ang katotohanan na ang mapagpakumbaba lamang ang maaaring maging dakila. Pagkatapos ng 5 buwan, may dumating na nakakagulat na balita. Ang on-time rate ng subway ng Paris ay tumaas sa 75%. Hindi pa rin ito nakakaabot sa 99.9% ng Maynila, ngunit tumaas ito ng 15 percentage point mula sa 60%. Ang bilang ng mga digital procedure na naproseso ay lumampas sa 500,000 sa isang buwan. Mabilis na tumaas ang kasiyahan ng mamamayan. Ang pagtatatag ng startup sa Paris ay tumaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon. Nagsimulang humamon ang mga kabataan. Maliit na pagbabago, ngunit tiyak na pagbabago. At alam ko, ito ay simula pa lamang, na ang tunay na pagbabago ay darating pa. Isang hapon sa Tagsibol, may board meeting sa Louvre Museum. Ang isang paksa ay kagiliw-giliw, pag-host ng Philippine Contemporary Art Special Exhibition. Philippine Contemporary Art, nagtataka ang isang board member. Opo, mga batang artist ng Pilipinas. Mga piece na pinagsasama ang tradisyon at modernidad. Ngumiti ako. Ang pagbabago ay nangyayari sa mga lugar na hindi inaasahan. Nang matapos ang meeting, tumayo ako sa Central Hall ng Louvre. Ang sinag ng araw ay dumadaloy sa Glass Pyramid. Ang mga turista ay nakapila upang tingnan ang Mona Lisa. Ang mga obra maestra ng nakaraan. Maganda pa rin, dakila pa rin. Ngunit ngayon alam ko, hindi sapat ito. Kailangan nating gumawa ng bagong obra maestra. Kailangan nating iguhit ang Mona Lisa ng hinaharap. At ang Pilipinas ang nagpakita sa akin ng paraan. Ang paggalang sa tradisyon ngunit hindi pagkapit dito. Ang pag-alaala sa nakaraan ngunit hindi pagkukulong dito. Ang patuloy na pag-aaral, paghamon at innovation. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako si Sophie De Vere, 65 taong gulang, dating opisyal ng Ministry ng Kultura ng Pransya, board member ng Louvre Museum, at ngayon ay isang catalyst ng pagbabago. Ang Pilipinas ay nagturo sa akin hindi ng simpleng sistema o teknolohiya. Ito ay attitude sa buhay. Ang mapagpakumbabang pag-aaral, ang matapang na paghamon, at ang patuloy na innovation. Ang inyong bansa, ang Pilipinas, ay isang kahanga-hangang bansa. Mula sa pagiging dating kolonya, naging isa sa nangungunang ekonomiya sa mundo. At ang puwersa na nakamit ang lahat ng ito ay ang attitude ng pag-aaral, ang mga bagay na inakala ninyong natural, ang immigration na natatapos sa loob ng ilang minuto, ang subway na 99.9% on time, ang detalyadong scan na maaaring gawin sa araw ding iyon, ang street food stall na nagbabayad sa smartphone. Ang lahat ng ito ay hinahangaan ng mundo. Ipagmalaki ninyo ang inyong nagawa. At tandaan, ang inyong ngayon ay maaaring maging bukas ng iba, tulad ng nangyari sa Pransya.
Ano ang masasabi ninyo sa kuwento ngayon? Maari ba kayong maniwala sa katotohanan na ang lupaing ito, ang Pilipinas, na tinatapakan natin araw-araw, ay isang bansa na gustong pag-aralan ng mundo? Ang pang-araw-araw na buhay na inakala nating natural ay ang hinaharap na pinapangarap ng iba. Ang mabilis na internet, ang maginhawang public transportation, ang efficient healthcare system, ang developed digital administration. Ang lahat ng ito ay ang ipinagmamalaking anyo ng Pilipinas. Kung susuportahan ninyo kami sa subscribe at like, makikita ninyo pa ang mas kagiliw-giliw na mga kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakilala ng mga nakaka-inspire na kwento mula sa ibang bansa. Salamat!